Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mga minamahal kong magulang, kapatid sa pananampalatayang Islam, na binigyan tayo muli ng pagkakataon ng dakilang tagapaglikha na maisagawa natin ang ating mga obligasyon bilang mga Muslim. Ito'y walang iba kundi ang salat. Now, bilang pagpapaalala sa ating lahat, ang tinatawag na lahat naman ay nagmamahal sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakikita natin sa tinatawag na shahadatain, kasama doon ang pagsaksi na walang ibang Diyos na dapat sa aming balibad kay Allah, at si Muhammad ay sugo ni Allah. Si Muhammad ay sugo ng dakilang tagapaglikha. Ang sabi ng ating mga ulama, dito may mga kondisyon na dapat isinasalang-alang sa tinatawag na Muhammad Rasulullah. Una na dito, ta'atuhu fima amar. It means ang pagsunod kung anuman ang inutos sa atin ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kung saan binanggit sa isang aya, wa may yuti rasul faqad ata'u Allah. Sino man ang sumunod sa sugo, tunay na sinunod niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagsunod sa utos ng mahal na sugo sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, tasdiqu fi ma akhbar, na kung saan ang paniniwala sa anumang sinabi sa atin. Anumang binanggit o sinabi, kinuwento ng mahal na sugo, paniwalaan natin ito. Tulad na lamang halimbawa, yung punishment sa libingan. Okay, pagbangon muli, hindi man natin nakita, pero paniwalaan natin yan sapagkat sinabi ng mahal na sugo sallallahu alaihi wasallam. Ang tinatawag jannah wan nar, ito paniwalaan natin lahat ng mga bagay na ito sapagkat sinabi ng mahal na sugo sallallahu alaihi wasallam. Pangatlo, na kung saan ijtinabu manaha ano wa jazar, na kung saan ang pag-iwas sa anumang paiwas na zajar pag-iwas sa pinagbawal na anumang ipinagbawal sa atin ng mahal ng propeta ay dapat nating gawin. Pinagbawalan kang shirk, magtambal kay Allah, pinabawalan ka sa pagdudul na tinatawag, pang-api, pinagbawalan ka sa ukukul walidain, lahat ng mga pinagbawal, iwan mo yan. Ito yung pagpapakita ng pagmamahal sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pang-apat, alla yu'bad Allah illa bima syara, na kung saan hindi pwedeng sambahin si Allah maliban na lamang kung ano yung sinabatas ni Allah at ganun din ng kanyang sugo. Hindi tayo pwedeng gumawa ng sarili natin. Halimbawa, may mga okasyon, may selebrasyon. Sa selebrasyon natin sa Islam, may Idul Adha may Idul Fitr. At ganun din Yawmul Jum'ah. Kung gagawa ka pa ng selebrasyon, yearly gagawin mo mga gawain na kung saan panggagay sa mga hindi Muslim, halimbawa, mga gawain, mga bid'a, ito'y walang kinalaman sa atin sa Islam. Ito'y pinagbabawal ng mahal na sugo sallallahu alaihi wasallam. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Sino mang gumawa ng mga bagay innovation, mga gawain na walang may basihan sa Quran at Sunnah, ito hindi tatanggapin. Kaya mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, lagi natin tatandaan dito, kung gusto mong tanggapin ni Allah ang iyong mga gawain, kailangan andun ang tinatawag na ikhlas, andun yung sincerity, ganun din dapat ang mutaba, pagsunod sa sunnah ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maraming salamat. Hanggang dito na lamang. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.